Nananawagan ng pagkakaisa si Governor Dato Pax Ali Mangudadato kasabay ng kanyang panunumpa para sa ikalawang termino bilang Sultan Kudarat Governor. May panibago rin siyang mungkahi para magkaisa ang mga taga-lalawigan sa bawat pagtatapos ng eleksyon. Si MJ Mondihar sa report. It is now time to set aside our political differences. Formal lang nanumpa sa pwesto si Governor Dato Pax Ali Mangudadato para sa kanyang ikalawang termino bilang pinuno ng Sultan Kudarat. Ginanap ang mass oath-taking sa bagong tayong Sultan Kudarat Convention Center. Dinaluhan ito ng mga bagong halal na opisyal kasama ang kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang panunumpa ng gobernador na sinamahan ng kanyang pamilya, kaibigan at mga kaalyado sa politika. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Governor Mangudadato ang mga taga-Sultan Kudarat na magkaisa anuman ang naging kulay ng politika noong kampanya. Magkaisa na po tayong lahat. Pareho-pareho lang naman natin ang ninanais para sa ating bansang Pilipinas. Pareho lang naman na gusto natin ng kapayapaan, katahimikan at kaunlaran. Iba-iba lang ang ating mga daanan, iba't ibang mga paraan, but towards the same goals and the same objectives. May mungkahi naman ng opisyal na mainam gawin pagkatapos ng eleksyon. Kakaibang mungkahi na maaari daw magpahilom sa mga sugat ng politika. Kung nung eleksyon, vote straight, bawal mang-mix-mix. Ngayon, dapat sama-sama at maghalo-halo na tayo ngayon. Kung ako nga po masunod, dapat every after elections, magkaroon tayo ng halo-halo party to remind everyone that we have to work together. Ang mungkahi ay hango sa taunang Halo-Halo Festival sa Bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat, isang pista na kumakatawan sa pagkakaisa, anuman ang tribo at paniniwala. Samantala, sa parehong talumpati ay binigang linaw ni Governor Mangudadato ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kanyang kaso at nanindigang sinunod ang tamang proseso ayon sa batas. If there were any doubts regarding our candidacy in 2022, it has been resolved in a landmark case. But again, both COMELEC and I are having this motion for reconsideration. Dahil po sa Supreme Court, ang botohan po doon ay 7-6-2. 7 po ang pumabor, 6 po sided with us to abstain. And I believe that if we're just gonna do it right with the right time, makikita natin kung ano talaga nga ba ang sinasabi ng batas. Si Mangudadato ay naging pinakabatang halal na gobernador sa bansa matapos manalo sa edad na 24 noong 2022. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.